Good day Kapadyak and welcome to Shop Vlog. Sa video natin ngayon, pag-usapan natin kung anong rotor size ang kailangan mo. O tara! Kung bago ka lang sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click yung bell icon para notified ka sa mga future videos ko. Di ba like na rin? Okay, so meron tayo ditong tatlong size ng rotor na generally ginagamit. Mapa sportsman o daily commute. So, unahin natin itong si 160. Itong si 160 yung pinaka-common na rotor na ginagamit. Ito din yung pinaka-versatile na rotor. Kahit anong bisikleta pwede. Road bike, MTB, commuter, folding bike, o kung yung retro bike mo, kakabitan mo ng disc brake, pwede yan. Sakto lang kasi yung sukat niya na 160 mm. So, wala kang magiging problema sa clearance sa frame o sa fork. Isa pang maganda dito kay 160 ay yung presyo niya. Napakamura lang. Well, syempre, depende pa rin sa brand saka sa quality. Merong 80 pesos, merong 75, merong 100, merong 150. Yun yung mga mumurahin. Kung Shimano naman, nasa 400 ata o 350, parang ganun. Sakto lang yung braking power niya. Okay naman siya. Mapa-mechanical man o hydraulic. Depende pa rin yon sa brand saka sa quality. Siyempre, kung mumurahin lang din na rotor yung bibilin mo, hindi mahinang klase din yung kagat ng preno. Ang problema lang sa 160 rotor, hindi niya gaanong kakayanin yung mga mabibigat na load. Kung mabigat yung bike, o mabigat yung rider, o mabigat yung dala-dala mo, mahihirapan na siyang magpreno. Ano pa rin, pepreno pa rin siya, lalo na kung naka-hydraulic ka. Pero, ang mauupod dun, yung brake pad mo, mas mabilis siyang ma-worn out. Pati itong rotor, mabilis din siyang ma-worn out. So, kung medyo mabigat yung setup mo, o kung yung rider may kabigatan, huwag ka mag-160. Kailangan mo mag-upgrade. Okay, so dito naman tayo kay 180. Si 180, ito yung parang upgraded version ni 160. Mas pinalaki lang siya. Since lumaki siya ng konti, madadagdagan din yung braking power niya. Gaganda din yung braking performance ng bisikleta mo. Sa presyohan naman ng 180, mas mahal na siya ng konti kay 160. So, ang isang 180 na rotor, naglalaro na yan sa 250, 350, minsan may 400 pa nga. Kung Shimano pa yan, mas mahal pa yan. Ang pag-setup ng 180, medyo magastos din yan. Kasi kailangan mo din bumili ng adapter na pang 180. Hindi mo to pwedeng isalpak agad sa bike mo na walang adapter. Kasi hindi aabot yung caliper dun sa poste ng frame o fork. Ang presyohan ng adapter, depende pa yun kung mapa-post mount o IS na adapter. Naglalaro yun sa 150 isa o 200. So, another 400 to 500 pesos pa yung gagastusin mo para makapag 180 ka. Kaya kung medyo heavy rider ka at medyo mabigat din yung bike mo, mas recommended ko itong 180. Maganda din tong si 180 sa mga naka-e-bike, lalo na kung medyo matulin yung e-bike. Mas kakayanin niyang ipreno yung medyo mabilis na takbuhan. Kesa sa 160, magdadrag lang ng konti yun. So, kung may budget ka at gusto mo mag-upgrade, straight ka na dito kay 180. Okay, so panghuli natin, itong 203 rotor. So, itong rotor na to yung pinakamalakas magpreno. So, kaya nito magpiga ng 200% na braking power. Ang laki ba naman eh? 203 mm eh. So, ito yung kamay ko guys. Comparison. Halos isang kamay na rin yung lapad niya. Ito yung 160. Compare mo sa laki nito. Diba? Laki. So, dahil malaki siya, malakas na yung braking power niya, mas recommended ko to sa mabigat na bike o mabigat din na rider. Kung naka-fat bike ka, tapos naka 100 mm rim ka, at naka 4.9 tires ka o 4.8, kayang-kaya ng pigilan ni 203 yun. Hindi katulad ni 160 o 180, magdadrag yun. Itong 203, kayang-kaya na yun. Hindi mahirapan yung brake set mo magpreno. At hindi rin mapupudpod yung brake pad mo.
doon mo lang pwede gamitin si 203 sa mabigat na load. Pero kung casual riding ka lang o bike to work, huwag kang gagamit ng 203. Pwede kasi masira yung frame mo, saka yung fork mo. Lalo na kung magaan lang din yung setup mo at ikaw din magaan ka rin. Sa sobrang lakas magpreno ng 203, napapwersa kasi yung fork saka yung frame. Kaya hindi ko to recommended sa light setup na bisikleta. Sa mga light rider naman o yung medyo payat, skinny rider, hindi ko rin siya recommended kasi masyado ka din magaan para sa kanya. Baka pag nagulat ka sa daan, biglaan kang magpreno, pwede kang sumemplang dito. Kung nagpapagaan ka rin naman ng bike, huwag ka gumamit ng 203. May kabigatan na to since malaki nga siya. More material, more weight. Yun lang, sa mga heavy load lang, sa heavy setup, mga bike packing, fat bike, saka kung yung rider medyo mabigat, malaking tao, kaya na 203 yun. Ito yung mahal na rotor dun sa tatlo. Ang isang piraso nito nagkakahalaga ng 500 pesos, 600. Yun pa yung mga mumurahin mga Chinese brand pa yun. Ano pa kaya kung Shimano? May nakita ko sa Shimano, pumapalo ng 2,500. Meron pa nga ako nakita 3,000 eh. Isang piraso lang yun. At ito pa, syempre malaki yan. Kailangan mo rin mag-invest ng adapter para sa kanya. Ganun din, mapa-post mount o IS adapter, mahal din. Pumapalo ng 180 hanggang 300 isa eh. Depende pa sa brand yun. Mahal mag-setup kay 203. Since malakas yung braking power niya, wag mo siyang ipa-partner sa manipis na gulong o yung mga slick tires. Mabilis mag-lock yung gulong sa 203. Ang kailangan mo talaga dun yung mga mabibigat na gulong, yung mga malalapad, saka yung mga knobby tires. So sana nakatulong itong video na to para malaman mo kung ano yung rotor na para sa'yo. Okay, so kung nagustuhan mo itong video na to, leave a like, o kung may katanungan ka pa, o kung may gusto kang idagdag sa video na to, comment down below lang. Ikaw kapadyak, anong rotor ginagamit mo? Comment down below kung bakit. Okay, so yun lang. Ayos! Whee! O kapadyak, kung na-enjoy mo itong mga video ko, leave a like at i-share mo na rin sa mga tropa pips mo. Makakatulong ito sa channel. Kung gusto mo pa manood ng ibang video, ito, meron pa tayo. Hindi tayo nauubusan. Ayan, katulad nito, saka ito. Oh, nood ka na. Madami pa tayong mga video na i-upload. Kaya, mag-subscribe at i-click yung bell icon para notified ka sa mga future videos ko. Maraming salamat. See you next time.